Una sa lahat, hindi po ako makaka-respond completely and intelligently. Wala po akong kopya. Tapos hindi naman ako nakakuha ng complaint for me to explain. Wala. Bakit? Apa. Ganong kabilis? Bagong style na yan, ng mabilisan. Pa. Wala din magawa dyan kung yan ang new normal. Hindi kailangan magduda. Kasi pag ganun nangyayari, saan ang justice? Saan po ito nag-ugat? Uso na kasi ngayon yung mga biglaang nabubuhay po, Mayor, na mga reklamo. Kunin ko lang yung ano nito. Ano po ang pinag-ugatan po nito, Mayor? Una sa lahat, hindi po ako makaka-respond completely and intelligently. Wala po akong kopya. Tapos hindi naman ako nakakuha ng complaint for me to explain. Wala. Di ba pag sa... Bakit? Apa. Ganong kabilis? Bagong style na yan, ng mabilisan? Parang kagaya lang nangyari doon sa, Mayor, ha? Nangyari doon sa Tagum City rin, na biglaan na lang din na nabuhay yung kung ano-ano man. Pero, linawin ko lang. So, kumbaga, merong naghain ng reklamo sa ombudsman, pero wala kayong nakuhang kopya doon sa reklamo? Wala. Ay, tapos narinig ko lang yan, nakita-rinig ko, mapasa newspaper, tapos binigyan ko naman ng instruction yung city administrator, saka according to what I've learned, binayaran na yan, saka pinroses na rin yung, hindi naman ako ang mayor, hindi naman nagiging yung payroll maker, bakit ako yung talagang hinahanap. So kumbaga, Mayor, itong sinasabi nila na panggigipit sa sahod, unang-una na naibigay na itong sahod. Pinapayaran yung sinasabi, according to my city administrator, yun ang sinabi niya. Pero ang pinaka-importante po, para we should not be having a long discussion, wala nga akong kopya, mayroong complaint, wala. Galing sa ombudsman, wala. So kung wala kayong kopya ng reklamo, malamang hindi rin kayo nakasama sa mga paunang investigasyon ng ombudsman na pagbabasehan ng kanilang desisyon. Tamang-tama ka. Kasi akala ko talaga, mayroong reklamo. Okay, sige, ayusin natin. Gusto ko nga, ako na lang magbayad para wala nang gulo. Yung pala, hindi ko alam, umabot pala sa ombudsman. Pero uso na pala yung hindi ka pinagsasabihan kung ikaw ay may reklamong kinakaharap sa isang kagaya nito, ombudsman. Biglaan na lang. Dapat ang ombudsman ang sagot dyan, hindi ako. So kumbaga, kung may lumabas na ganitong kautusan na wala kayong alam na meron pala kayong reklamo, ibig sabihin hindi nyo rin susundin na biglaang biglaang pagsususpindi sa inyo. Walang mangyayaring pagsunod dito. Hindi ko naman sinasabi na paano ka naman sangayon na hindi mo man nabasa. Ibig sabihin wala pa. Pero wala po kayong information din kung kailan ito nag-umpisa yung akusasyon na hindi po nagpasahod. Anong tan ito? Hindi yung sinasabing yung wala ko, yung nalaman ko na mayroong concern dyan, pinatawag ko agad and inutos ko yung city administrator to do their part. Hindi yung nakalimutan ko, hindi. Basta within the structure yan eh. Yung sinasabi ko kanina, hindi naman ako magbibigay. Yung bayad ng sahod, mayroon niyang proseso din. Diba? Hindi naman dire-diretso aabot ng mayor yan. Kaya, hindi ko maintindihan. Ayaw ko munang sasabihin natin until I will receive the proper complaint. Now, it's being looked into my batteries of lawyers. Baka transformer pa yan eh. Saka, tumawag na sa akin yung kaibigan ko, si Harry Roque. Tumawag sa akin, usap kami, nag-text siya.
yung grupo ko rin kasi ako vice president po ako ng PTP. Saka presidente po ako ng League Cities of the Philippines. Apo. Kaya ako ngayon, hindi ko maintindihan ang nangyari. Opo. Mayor, saan niyo po nalaman yung information na ganito may nilabas na kautusan ang ombudsman? Nagtitext yung mga tao sa akin. Nandito ako sa Maynila. Oo. Tatrabaho po ako para sa interest ng Cebu City po. Buti pa sila. Mas nauna silang nakatanggap ng information kaysa sa'yo mismo. Kaya nga yung mga pinsan ko, asawa ko, yung kasama ko dito, mayroon na in the plus sa breaking news. Ano ba yan? Oo, mas nauna pa ganyan na pala ngayon, yung parang wala kang alam na may kaso ka. Bagong normal. New normal yan, okay? Opo. Wala magawa dyan kung yan ang new normal. Ano po ang mensahe nyo na lang, Mayor, sa mga taga Cebu, mga taga Subuanon po, kaugnay po nito, sir? Alam naman nila po na ako naman hindi talaga pagtatago. Saka alam naman taga Cebu that this is not the first time that I have been oppressed. Not the first time na bigla na lang ako naging suspended. Wala man akong ginagawa. Politika lang. Pangalawa, sinuspend na naman ako. Umpisa, exonerated ako ng DIUG. Pagdating doon sa Office of the President, wala nang investigation. Sinuspend kami lahat. Ang naiwan na lang yung asawa ng former mayor. Kasama ako, yung vice mayor ko. Kasama rin yung councilor ng kalaban ko. Isa na lang naiwan ang asawa niya. Kaya naging mayor yung asawa niya. Opo. Pero may duda po kayo, bakit lumulutang ito mga ganitong usapin? Hindi naman yung kailangan magduda. Kasi pag ganun nangyayari, saan ang justice?